Pakinggan natin ang mensahe ng Panginoon sa Ezekiel chapter 36 verse 26 to 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayan ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyo mabuti ang aking mga utos. Sino nagsasalita? Si Yahweh, ang ating Panginoon Diyos na makapangyarihan. The title of this message po, The Promises of God Towards His People. Ang pangako ng Panginoon sa kanyang mga hinirang. Kasama po ba tayo dito? Amen. So, bago mo natin puntahan yung mensahe, sabi dito ho, wala nang hihigit pa sa mga pangako ng Diyos. Nauna na po kanina binanggit, kung mayroon kang hawak-hawak na pangako ngayon ng tao, kapatid, maraming mga beses, bakit hindi natin maranasan ang pangako ng Diyos? Dahil mas pinipili natin panghawakan ang pangako ng tao. Ngayon, kung nung nakaraan 2025 ay pangako ng tao ang masinawakan mo, kapatid, nabigo ka ba o hindi? Kung nabigo ka ng 2025 dahil pangako ng tao ang pinaghawakan mo, kapatid, bitawan mo na yun. Dahil ngayon taong ito, pangako na ng Diyos ang gusto niyang ipahawak niya sa atin. Hindi ka mabibigo kung pangako ng Diyos ang panghahawakan mo ngayong taong ito. Amen. Bakit po ayaw ng Diyos ayaw ng Diyos na tayo humawak sa pangako ng tao? Dahil ito ay pagpapakita sa Diyos ng kawalan ng tiwala sa Kanya. Kaya balik na rin natin, kung nagtiwala tayo sa tao noong nakaraang taon, ngayong taon na to, sa Diyos naman tayo magtiwala. What are the promises of God towards His people? So tatlo kanina, pinabasa natin kanina mga pangako ng Diyos sa Ezekiel ay tatlo. Ano yung una? Sabi dito, He will give them a new heart. Pwede po ba natin sabihin sa araw na to, new heart? So bagong taon, pwede po bang i-declare mo, Lord, bagong taon, pahingi ng bagong puso. Hindi bagong iPhone. Hindi bagong sasakyan, hindi bagong bahay, kundi Lord, ngayong taong ito, pakiusap. Bigyan mo ako ng bagong puso. Alam nyo, nung nag-fasting kami, dalawa sa kasama namin, ito ang prayer. Bagong puso. Yung salitang bagong puso, ito ho yan. Basahin natin. Sabi sa Ezekiel 26a, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Bakit kailangan bigyan ng bagong puso ang mga Israelita? Nakita natin sa background kanina, ang mga Israelita ay hindi na namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, kundi ang mga Israelita at that time, wala na hong pananampalataya sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, yung mga masuwayin yung puso, papalitan ko yan ng bagong puso. So ngayong taong ito, mga kapatid, maaaring hindi ka masuwayin ng 2025. Praise the Lord. Okay? Bibigyan ko kayo ng bagong puso. Bakit daw ho? Bakit mahalaga sa Diyos ang puso? Dahil ito ang tinitingnan niya, hindi ang panlabas na anyo. Okay? Sa 1 Samuel, sabi ng Panginoon, hindi panlabas na anyo ang tinitingnan ko, puso. Amen. Kaya kailangan natin lagi sa araw-araw sa Panginoon yung bagong puso. At alam nyo, maghapon, sa atin ng mga tao, maghapon, sa totoo lang ho, malinis ng umaga. Kung hapon madumi na, ano ang kailangan natin gawin? Lord, bagong puso. Hindi lang mo ito pang isang araw. Pwede mo itong hilingin sa Diyos araw-araw. So dito, sabi dito ho, kailangan natin ng bagong puso dahil yan ang tinitingnan ng Panginoon. Naalala niyo si Saul? Si Saul sa Biblia o si Saul, siya ang pinakaunang hari ng Israel. Alam niyo, nung una siya ay nobody. Wala siya hindi siya kilala. Si Saul at that time sa Old Testament, hindi siya kilala. Pero nung binigyan siya ng Diyos ng bagong puso, bagong espiritu, ano nangyari kay Saul? Naayos ang kanyang buhay. Kapatid, ano ka ngayon? Pastor, ako ngayon ay parang nobody. Hindi ako kilala, parang wala lang ako sa lipunan, wala lang ako sa aming pamilya, wala ka lang sa panahon na ito dahil maaaring hindi pa inaayos o bago ang iyong puso. Pero the moment na inaayos ng Panginoon ang iyong puso, hindi ka na magiging nobody, magiging somebody ka someday. Amen o? Magiging somebody ka someday. Bakit po? Pag inayos ng Diyos ang puso, naayos ang karakter. Amen? So napakahalagang pangako ng Panginoon ngayong araw na ito sa atin. Hindi na lang yung pangako ng Diyos sa lumang tipan, pangako na yan ng Diyos sa bagong tipan, dahil ang fulfillment ng mga pangako ng Diyos nasa ating panahon. Panahon ng bagong tipan. He will give them a new heart. Ngayon babaguhin natin yan. He will give us a new heart. Bibigyan tayo ng Diyos ng bagong puso. Ano lang kailangan mong gawin? Hingin mo sa Diyos. Amen, no?
Pangalawang puntos na gusto ko hong ibigay sa inyo, pangalawang pangako ng Panginoon, what are the promises of God towards His people? Number 2, He will put new spirit upon them. Bibigyan niya ng Panginoon ng bagong espiritu ang mga tao hong pinipili niya. Okay, sabi ho yan sa Ezekiel chapter 26b at 27. At bagong espiritu, bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyo mabuti ang aking mga utos. Okay, sunod natin na tanong, bakit kailangan ng bagong espiritu? Ang sagot natin dyan sa Bible ay upang magkaroon tayo ng bagong buhay. Amen. So, wala na kapag-pag-asa mga Israel at that time dahil sila ho ay lugmok na sa putik ng kasalanan. Wala na silang kapag-pag-asa kasi ang tingin nila sa sarili nila habang buhay na tayong maaalipin ng Babylonia, habang buhay at wala na tayong pag-asa para lumaya sa bansang ito. Pero gumawa ang Diyos ng paraan at nangako ang Panginoon sa bansang Israel, hindi, babaguhin ko ang inyong puso. Babaguhin ko ang inyong mga espiritu. Yung espiritu na sinasabi dito ng Panginoon, ang fulfillment nga na sinasabi ko sa inyo ay sa bagong tipan, yung banal na espiritu niya. Amen, no? At ito ho, tayo ho ang nagbinipisyo nito. Dahil natanggap natin ho ang fulfillment ng pangako na ito ng Panginoon nung bumaba ang Espiritu Santo para ho sa bagong tipan. At take note, nung lumang tipan ho, upaalis ang banal na espiritu sa isang tao. Pag tinanggal ng Panginoon kay Saul, nung nawala ang espiritu kay Saul, siya ho ay napahamak dahil bakit po? Imbis na dalawin siya ng espiritu ng Diyos, ang dumadalaw sa kanya, espiritu ng kaaway. Huwag naman sana nating maranasan po ang bagay na yon. Sabi dito, bakit kailangan ng bagong espiritu upang magkaroon tayo ng buhay? Tandaan ho natin, patay espiritual sa paningin ng Diyos, ang isang tao hong nananatiling makasalanan at namumuhay sa pagkakasala. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 1, noong una ay tinuturing tayo mga patay dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Noong una, tayo din ay patay. Pero purihin ng Panginoon ngayong taong ito, pinaalala sa atin ng Panginoon na hindi na dapat tayo namumuhay ayon sa dati nating pamumuhay kasi tayo'y buhay na. Amen. Meron na tayong bagong puso, mayroon na tayong bagong espiritu. Balikan ko lang, kung mayroon kang pagdududa sa daladala mo ngayong puso, may duda ka sa espiritong daladala mo, hingin mo sa Panginoon itong dalawang bagay nito. Kasi available siya anytime. Amen o? Available to. Hindi ito ipagkakait ng Diyos sa mga tao hong humihingi ng gantong uri ho ng mga bagong bagay. Okay, laso. Idudulo ko na ho ito at sabi dito, what are the promises of God toward His people? He will remove the heart of stone from their flesh. Isipin nyo, dito pala ho sa Biblia ang pusong bato. Okay? Meron talaga palang pusong bato. Ano kaya yung pusong bato na yan? Ano? Ang masuwayan ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Okay? He will remove the heart of stone from their flesh. Grabe, parang hindi siya literal, pero pag tinignan mo, isipin mo, tatanggalin ng Diyos. Yung masuwaying puso natin, papalitan niya na masunurin puso, then hindi ho ito madali. Masakit ho ang proseso. Pag inaayos tayo ng Panginoon, masakit ang proseso. Sino ho dito ang naniniwala masakit ang proseso pag inaayos? Amen o? Kasi ho, literal at normal sa ating mga tao, na ayaw natin ho na tayo'y sinasaway. Sino dito ang may tao kang kinausap, sinaway mo at natuwa pa sa'yo? Diba ho, ang number one na response natin sa mga taong sasaway sa atin, magagalit tayo. Pero ho, sa araw na to, paalala ko lang, pag mayroong binabago si Lord, kinukuha sa atin si Lord, wag tayong magalit kay Lord. Bagos tayo maging mapagpasalamat. May gusto bang kunin si Lord sa'yo ng mga tao na ayaw mo nang ipasama? Ayaw na ipasama ni Lord sa'yo? Masakit yun. Kasi bakit, Pastor? Mga tropa ko sila, mga mahal ko sila. Kaya lang, sila yung mag-cause para lalo ka maging lugmok sa kasalanan. Ano ba? Pastor, pipili ka ngayon. Papayagan mo si Lord na tanggalin yung mga bagay na yun? O hayaan mo ang sarili mo na malapit sa kanila, pero malayo ka kay Lord? Mahirap ang proseso, pero tanggapin natin, tagawin sa atin ng Panginoon ang mga bagay na yon, kasi ang purpose ng Panginoon, bakit niya kailangan tanggalin yung masuwaying puso natin? Ano sabi? Para maging masunurin na tayo sa Kanya. Paaaring ng 2025 ay meron tayong mga bagay
na alam natin si Lord na nag-utos, pero bakit hindi natin nagawa? Bakit baka nakalimutan natin ito? O baka hindi natin alam na pwede pala natin hilingin sa Panginoon yung dalawang bagay na to, bagong puso at bagong espiritu. Kapatid, babalikan ko lang, hindi ho mainam sa isang Kristiyano ang pagiging masuwayin. Mahal tayo ng Diyos at kung tayo ho, mga anak niya, ay patuloy na magiging masuwayin, patuloy niya tayong papaluin. Amen. Parang ayaw niya mag-amen pagpalo, no? Gusto ko lang, pastor, palo din. palo din pag may time. Nag-amen tayo lagi sa pagpapala, tama. Pero paano pag sinabi ko sa inyo ngayong taong ito, may palo ka kay Lord? Wala nang nag-amen. Kasi nga, pag palo, parang akala natin, alam niyo ba, ang palo ay pala din? Ang palo ay pagpapala din kasi bakit po? The moment na nagkakasala tayo pero hindi na tayo pinapalo, kapahamakan ng dulo nun. Pero kung tayo ho'y nagkakasala, pero pinapalo tayo ng Diyos, pag pinagpapala niya tayo. Kasi bakit? Ang kasunod noon, may something na maayos at mababago sa ating buhay. Amen? Balikan ko lang ho. May mga tayo, may prayer tayo na hindi agad tutugunin ni Lord, pero wag na wag ka hong magtatanong, mag-aalinlangan sa Panginoon. Sa buhay natin ho, may mga time na talagang totally ho, ramdam natin sa ating sarili na ang puso natin ay matigas na. Sino dito ang puso'y tumigas na? Ayaw na niyang patawarin yung mga tao na dati niyang minahal. Dahil pastorin, wala naman ako naging benepisyo sa mga yun eh. Kapatid, kailangan mo ng bagong puso. Kailangan mo ng bagong espiritu dahil hindi mainam sa isang Kristiyano na hindi marunong magpatawad. Amen o, isa daw sa pinaka-powerful na tao sa sanlibutan na nabubuhay ay yung mga taong inapi. At hindi pala yung mga powerful yung nakapi, hindi pala yun. Bakit po? Ang mga inapi, may kapangyarihan silang magpatawad. At ikaw at ako yun. Inapi ka ba? May mga time ba parang ikaw yung nilugi at ikaw yung pinagsamantalahan? Meron kang kapangyarihan magpatawad. At ikaw ang pinaka-blessed pa rin na tao. In conclusion, In conclusion po, God promised to His chosen people that He will give them a new heart and a new spirit. And He will remove a heart of stone from their flesh so that they will do what is pleasing to Him. You know, naging conclusion natin kanina. So, sabi, bilang pagtatapos, pinaalala ng Panginoon na ang pangako niya ay hindi para sa Kanya. Tandaan natin na nangako ang Panginoon sa mga Israelita, hindi para magbenepisyo lang ang Panginoon. Kundi number one, unang benepisyo na tatanggap noon ay tayo o sila, yung mga Israelita at that time. So, nung moment na yun, nung naalala ng mga Israelita, teka, binigyan na nga pala tayo ng Panginoon ng bagong puso, bagong espiritu. Bakit ang layo pa rin natin? Dahil hindi natin kiniklaim at hindi natin ina-accept yung ino-offer ng Panginoon. Isipin nyo, libre naman. May ino-offer ang Panginoon sa atin ngayong taong ito at itong ino-offer ni Lord, walang bayad. Pero bakit maraming mga tao hindi makatanggap ng ino-offer ni Lord? Kasi nakinig lang, pero hindi nila tinanggap yung kanilang napakinggan. Kapatid, bago tayo umuwi at maghiwa-hiwalay ngayong araw na to, dalangin kung dala mo na to, dalawa na to. Bagong puso at bagong espiritu. Sabi ko sa application, hilingin natin sa Diyos at bagong puso at bagong espiritu. Balikan ko lang tanong, pwede bang humingi sa Diyos ng bagong puso at bagong espiritu? Amen. Yan ho ang ginagawa ni David araw-araw. Sabi ni David, Psalm 51 verse 10, sabi ni, ito ho, nung time na ito ho, ang context po nito, nung nagkasala si David, isipin nyo, si David ho ay pinili ng Diyos, ginawang hari ng Diyos, nagkasala siya. Ang una palang kasalanan ni David, nasilipan niya si Bathsheba, so nagkaroon siya ng masamang hangarin. Gusto niya yung babae. So dahil nagkaroon siya ng masamang hangarin, pinapatay niya si Urias na asawa ni Bathsheba, tapos inasawa niya si Bathsheba. So matitinding kasalanan. Pero sabi niya, nung naalala niya, teka, babalikan ko at babalikan ko kay Lord. Ito ho ang kanyang kinumpose. Kanta po ito. Sabi niya, Lord, create in me a clean heart. Ang katumbas ng word na clean heart ay new heart. O God, and renew a right spirit within me. Sabi ni David, araw-araw kay Lord, Panginoon, bigyan niyo ako ng bagong puso at bagong espiritu. Bakit? Ayaw ko nang mawalay sa presensya mo. Kapatid, napakaganda hong paalala sa atin ng mensahe ito na araw-araw, pwede natin hilingin sa Panginoon ng bagong puso at bagong espiritu. Makatutulong ito sa iyo sa kaninang declaration natin. Lord, ngayong taong ito, lalago ako at mamumunga. Yes, kung itong dalawang bagay na to ay nasa iyo ngayong taong ito. Isang bagong puso, isang bagong espiritu, dahil yun ang kailangan natin hong madala.
Hindi lang ho ngayong araw na to, kundi sa buong taong ito. Walang nandito ngayon na hindi nagdi-desire na lumago. So sa Tagalog dito, balikan ko lang, Salmo chapter 51 verse 10. Sorry po. Ayan. Ang salita ng Diyos, sabi dito, "Dikain niyo ako ng busilak na puso, O Diyos, o bigyan ako ng bagong espiritu na matapat." Ngayong taong ito ang masangarin natin magkaroon tayo. Ngayong taong ito ho, pakiusap ko sa inyo ho, hindi ho masama na humingi tayo kay Lord ng material, pinansyal na mga bagong bagay ngayong taong ito, pero huwag mong kakalimutan, itong essential na bagay na to, bagong puso at bagong espiritu, dahil yan ang magpupos sa iyo kung paano ka mamunga at kung paano ho madadagdagan ang simbahan natin sa taong ito. Amen o? Kung ngayong taong ito kasama natin ng isang pamilya, naniniwala ako kung kulang man ngayon ang pamilya nila, kung kulang man ang pamilya mo ngayong taong ito, kaya mo ba manalig na ngayong taong ito mabubuo na? Amen. Bakit po? Kailangan mo itong mensahe ng Panginoon. Amen po. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Ano tayo natin? The promises of God toward His people.